Ang Bachero ng Bayan Katunying at Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Lumakas pa ang mga haka-haka na magpapatupad si Pangulong Bongbong Marcos hindi ng martial law kundi ng pagbalasa sa kanyang gabinete na ngayon daw po ay nasa halfway na. Aba, nasa halfway na ng kanyang termino. Ito ay makaraang iutos ng Pangulong Marcos ang isang cabinet-wide performance evaluation upang matukoy kung sino sa mga miyembro nito ang dapat palitan. Ayon kay Palace Officer Claire Castro, sa ngayon ay wala pang pagbabago sa kabila ng napaulat na reorganisasyon sa ilang ahensya, kabilang ang DICT at maging ang Presidential Security Command. Paliwanag pa ni Castro, nagdesisyon ang Pangulo na magsagawa ng pagsusuri matapos ang pagbibitiw sa kanyang gabinete, kabilang na ni Secretary Cesar Chavez, PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. at DOTR Secretary Jaime Bautista. Gayunman, ang tatlong opisyal ay kusang loob anyang nag-resign at hindi pinilit na umalis sa gabinete. Isyu ng bayan, isyu ng bayan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng secret Friday! Yuhuu! find. Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Bridge February 26. Yan. Tingnan mo, patapos na ang ikalawang buwan ng taon. storm comes a toll. Baka nakakalimutan ninyo hanggang 28 lang ngayon ng Pebrero, ha? Buti pinaalala mo. Ilang araw na lang. Ibig sabihin, magpapasweldo ka na pala, kumbatsero, sa Biyernes. Oo nga, no. Paano ba kapag ganun? Paano ba kapag ganun? Kulang ang sweldo ng matatanggap ng isang manggagawa dahil kulang ng araw? Hindi naman kumbatsero. Meron kasing mga
empleyado na iba-iba ang kategorya. May empleyado na buwanan, Buwanan. Ayan, monthly. Oo. Oo. Kapag monthly, ang sweldo niyan karaniwan kinsenas katapusan. Kinsenas katapusan, halimbawa ang usapan nila ng employer nila o ikaw ang monthly salary mo ay 50,000 pesos. Ayan, oo. So, aawasan ka lang doon kung may mga late ka, may absent ka. So yung 50,000 mo ay Divided by 2 lang yun. I-divide sa 2 lang? 2. So divided by 2 lang Hindi siya yun. i-divide sa kung magkano ang araw mo. Ayun nga yung binabanggit kong buwanan. Buwanang sweldo. Kaya nga. Meron namang daily rate. Daily rate. Daily rate. Halimbawa, kung batsero ay minimum wage earners. Ayan, Yung mga minimum wage earners, depende sa number of days na ipinasok mo niya. sa isang buwan. So kung tulad nito, Kulang yun. hindi mo man gusto Talo ang umabsent, minimum wage earners talo ang doon. minimum. Yun, ganun pala yun. Pero sa buwanan, buo na matatanggap. Buo yan, kung batsero. Napakaswerte pala nitong si Bailon ngayon! Totoo naman. At si Parcon ngayon! Itong mga to kahit umabsent buo ang sweldo Walang kaltas. Walang kaltas May advance pa. Nako po, ayan. Kaya doon sa mga minimum wage earners natin, ako po talaga naman, talagang ganun pag ang Pebrero kulang sa araw kulang ang ating matatanggap. Kaya nga sabi nung iba kaya tama yung akap na yan Ayan. Yan ang sinisigaw. Tingnan nyo, ang Survey, nakalagay sa survey, mayorya ng mga Pilipino ay pabor dyan sa napaka-controversial na yan. Actually, hindi lang overwhelming majority. Overwhelming majority. Kumbaga, sino ba pabor naman kasi dyan. ang halimbawa, ikaw yung natanong, ikaw din yung nabigyan. Hindi pa nga tapos yung tanong, sasagot ka na ng, Oo! Si Pepsi Paloma, nabuhay na naman. Buhay na naman. Di ba? Talaga naman At noon pa naman pinag-uusapan na ho natin dito sa 2x2 sa mga matagal na hong sumusubaybay dito. Na kami ni Kumbatsero, maring hindi ganun kapabor sa mga pagtulong-tulong na ganyan kasi sumobra na nga ang dami. Sobrang dami. Pero pagdating ho dito sa AKAP, yung yung ayuda sa kapos ang kita. May kita, ibig sabihin Nagtatrabaho. Kaya nga kung meron tatanggalin, siguro ito yung pinakahuling tanggalin natin yung AKAP. Tanggalin natin yung tulong doon sa mga pahila-hilata lang. Nako, sa kanilang bahay. Yun ang mabubusit ka talaga O kaya may trabaho, sasabihin uuwi na siya ng probinsya. Bakit? Meron ho kami ayuda ron. May ayun, uuwi na. Ayaw na magtrabaho dahil may ayuda. Yan. Masasabunutan mo yung ganun Saka actually merong isang magandang programa ang DOLE. Kaya lang winawalang yadong nag-i-implement. Yung pawalis-walis lang yung tupad. Tupad. Yung tupad. Yung bang pahahawakin ka lang ng walis. Magpapapicture tapos uwian na. O kaya naman kahit hindi uwian na, yun namang malinis, yun ang nililinis. Maglalagay yung nawalis ng mga dahon doon sa kabila, dadaspanin, lalagyan yung sa basurahang plastic. Lalakad sa kabila, ibubuhos doon. Tsaka doon na naman magawalis para may kalokohan. Pwede ho yang nagagamit ho yan sa lalawigan ng Quezon. Ayun. Si Governor Helen Tan ay nakipag-coordinate ho kay Secretary Benny Laguesma dahil doon ho sa mga seasonal workers natin na nawawala ng trabaho kapag halimbawa mangingisda. Kapag may gale warning na binabanggit ng Pag-asa, hindi ho makapalaot yung mga yan. Ayan. So walang kita yan. Walang kita. Ayun, pwede mo gagamitin yung papasok yan tupad doon. Halimbawa kung batsero, magsasaka ka. Yan. Pagka alam niyo naman ang magsasaka, pagka nagtatanim, yun, may kita yun. Lalo na nga yung mga inuupahang manananim. Pagka panahon na magdadamo doon sa bukid, uupahan uli yan. Halimbawa, panahon na ng anihan, yun ay may kita yan. Pero in between, yun nga, ilang buwan yun? Mga 3? 3 buwan yan, kumbatsero, hanggang 4 na buwan. 3 to 4 months. Ang ginagawa po ng mga magsasaka natin,
umi-extra sa construction. Iyon, no? Kung meron, ha? Kung meron. O kaya, yung iba yung nagka-tricycle driver. Ayan, oo. Kung meron, ha? Oo. Kung merong madadrive. At yung iba naman kung ano magagawa. Talaga. Kasi masipag ang ating mga magsasaka naghahanap ng hanap buhay. Yun yung naisip ni Governor Helen Tan. Ito yung dapat na nakikinabang sa tupad. Kaya may puntong maganda yung idea ng tupad. Totoo. Na walang hiyalang talaga sa iba. Sa ibang lugar na hindi makaisip kung paano ito pakikinabangan. Kundi, yun na nga. Pinagwalis lang nga ng kalsadang malinis naman. Tapos paghahatian pa yung... Ang sakit. Ito po, ito, aktual na pangyayari to. Sasabihin ko na kung sino mang mga ungas na gumagawa nito. Meron pong naghihilot sa akin nung nakaraang araw. Nagkwento. May pilay ka ba? Gawa nga nung yung masahe. Kasi nagkakapilay pa rin tayo. Kahit na may dar na. Tumuntong na tayo sa edad na 35. Totoo. Nagkakapilay pa rin tayo. Sabi ko, bakit ba hindi kita mahagilap? Napakahirap. Umuwi ka ako sa Cavite. Ganun ba? Bakit ka ako? Kumuha ka kami ng tupad payout to Ayun, no? Ang ginawa daw, nagpalista sila. At pagkatapos, binigay naman yung pera sa kanila. Magkano kako? 5,600. Sabi ko, 5,600 ba talaga yung tupad? 5,600, ano? Medyo nagtanong pa ako dun 5,600. Kaya lang ka, pag uwi namin sa bahay nung gabi, may kumakatok sa amin taga-barangay. May kumakatok, taga-barangay. Bakit ka ako kinakatok kayo? Congratulate siguro kayo at sasabihin napakaswerte ninyo at kayo nakatanggap ng tupad. At sasabihan kayo na gamitin ninyo sa tama yung perang ibinibigay na yan ng pamahalaan. Huwag gagamitin sa bisyo, sa alak, sa sugal. Siguro ganun ang gagawin. Bagamat naisip nila yon, medyo nag-alala din sila. Dahil wala namang ganon. Walang ganon. Ba't kumakatok sa bahay? Kumakatok sa bahay. Dahil kaya pala kumakatok ang taga-barangay, kukunin daw yung 3,000 mula doon sa 5,600 na ibinigay sa kanila. Aktual po ito, ikinuwento po sa atin sila. Mario Joseph. At tinanong ko, baka naman kayong dalawa lang. Hindi po. Lahat ng kapitbahay namin doon sa barangay namin na nagparehistro at nakatanggap ay binawian ng tigta 3,000. Ako po, inang Mahataw sa komentaryo. 2x2. Talaga naman. At sigurado, hindi lang dyan nangyayari yan. Kumbatsero. Talaga. Ngayong panahon ng eleksyon, sigurado, masisipag ang ating mga tagapagbigay ng ayuda na yan sa pagbibigay habang papalapit ang eleksyon. Kasi pwede pa Talaga. Pwede pa pinapayagan pa ng COMELEC yan, lalo na sa local, dahil hindi pa naman campaign period sa local. Naalala ko tuloy yung may video daw ito isang kandidato, isang incumbent congressman na nagsasalita sa payout. Nagsalita. At ipinagmalaki na priority sila sa payout, sa pamimigay ng ayuda dahil inaayos daw niya ang mga taga DSWD. What? Inaabutan daw niya. Inaayos daw niya ang mga taga DSWD. Isip-isipin mo ito. Ipinagmalaki pa. Ipinagmalaki sa kanyang constituent. On air, via satellite. What? Talaga. Grabe. Nako. Nung daw nalaman nung kongresista naka-live na pala siya. Nako, kumaripas daw ng takbo. Problema kung na-record yun, kumbatsero. Ayan na, patay ka. Naka-ere, naka-live. Via satellite. Yan na sinasabi natin. Congresswoman. Babae ka pa naman. Babae mong tao. Hinay-hinay sa mga kandidato natin na hinay-hinay sa pagpo-promote ng sarili, hinay-hinay sa pagpapasikat, pagpaparangalan ng inyong mga ginagawa dahil baka yan din ang magpahamak sa inyo.
Jerry Ba at Anthony Taberna sa Opo, tama po yun. Totoo po yun. Totoo po may pangyayaring ganun. Meron po. Hindi po joke yan. Hindi po joke yun, ha? Hindi po joke yan. Oo, merong ganun. At mukhang mapag-uusapan, hindi lamang sa mga barberya yan, kundi pati sa hukuman. Sa hukuman. Mukhang magkakaroon ng kaso eh. Matindi. Good morning nga pala kay PNP Chief Romel Marbil. General Marbil. General Marbil. Ano, kumusta ba yung convoy nyo? Convoy. Kumusta ba yung convoy nyo na dumaan sa EDSA bus lane? EDSA busway. Anak ng bakang dalaga. Ang hirap ipaliwanag ng mga ganun, kumbatsero. Kahit pa sabihin ng PNP na meron po kasing emergency security meeting, etc. Pwede namang i-coordinate yan eh. Si General mismo ang kasama? Ang sabi nung Hagad, si General Marbil ang nando doon. Nag-press Iwalay pa yan doon sa nangyari nung nakaraan na taga HPG. Ay walay pa to. Nagpaliwanag po si PNP spokesman Brigadier General Jane Fajardo. Sinabi po niya na hindi naman daw tama ba, Mother? Hindi daw kasama si General Marbil doon? Hindi daw kasama? Hindi kasama. Pero may mga top officials ng PNP na nandun sa sasakyan. Ito yun eh. Ito yung hinuli sila ng SAIC eh. May sound ba yan? May audio? May audio ba ito? Ayan. Kasi alam niyo naman na ulit-ulit na lang tayo, sir. Alam niyo naman talaga yung mandate natin dito. Paunahin ko na lang sila. Paano, sir? Sir, paano ko ito sa may video tayo. Kung ayaw nyo mag-video tayo. Papatigil tama kami, Epe. Akin na muna yung ticket. Akin na po yung ticket. Itabi muna doon sa dulo. Matindi talaga itong mga bata ng SAIC. Mga bata ng AIX, ano? Hindi, SAIC. Iba naman to. Iba pala to. Tumutupad na sila. Tumutupad ng tungkulin. Tumutupad na sila. Inakap nila ang kanilang pananagutan. Ibang klase yan. Tingnan natin ang mga magiging development dyan. Sabi ko nga kumbatsero pwede naman dumaan talaga siguro dyan kung talagang emergency. Pag emergency. Especially kung security ng bansa ang nakataya. I-coordinate lang. Hindi ba pwedeng i-coordinate yan? Pwede. Kesa nagkakaroon pa ng ganyang lalo na kung PNP chief. PNP chief naman. Saka talagang basta coordination is the key. Yung mga nanguhuli yan, kaiinisan na yan dyan, yung mga polis, mga HPG. Talagang kuha na kayo ngayon, markado na kayo ngayon dyan. Pero hahanga ka naman sa mga taga-SAIC na yan. Hanga talaga. Hinuhuli kahit sino. Basta bawal. Yan. At meron pa rin tayong latest doon sa PNP, may kinalaman sa kidnapping. May development daw at ang balita kanina, tama ba, Mother? Na-rescue. Kagabi. Na-rescue o natubos yung bata? Na-rescue. Na-rescue daw po itong batang kinidnap mula sa isang exclusive school dyan sa Makati yun no? Sa BGC. Sa Taguig. BGC. Sa Taguig. BGC Taguig. Yung may picture pa ho na pinutulan ng daliri. Mamaya may mga follow-up ho tayo dyan. At yan po'y kinumpirma mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang. Lakyam Japsahun 6:23 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Number 1. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry
Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, February 26, 2025. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. Itinatayong world-class pasalubong center ng DPWH sa Pangasinan, inaasahang matatapos ngayong taon. Malacanang itinangging binubura ng Pangulong Marcos ang diwa ng EDSA nang hindi ideklarang holiday kahapon. Si Bacan sa DOTR nakaumang 7 pangalan ng mga opisyal na ipapalit sa mga pinag-resign na isimiti na sa Malacanang. Legalidad ng zero subsidy ng PhilHealth sa 2025 budget inakyat na sa Korte Suprema. Peking NBI agent arestado sa panloloko ng 10 million pesos sa isang Chinese businessman sa Maynila. 3 bata patay sa sunog sa Pangasinan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS Balita. Sa atin munang good news. ACS Good News. Isang world-class pasalubong center na idinisenyo ng 2 award-winning architect ang itinatayo ho pala dyan sa Pangasinan. Ba? Ito po ay proyekto ng DPWH dyan sa Pangasinan 2nd Engineering District sa harap ng Basilica ng Manawag. Ito ba yun? RD Ronel Tan, ikaw ba ang nagpapagawa nito? Ang ganda nga pala. Ayan o. Ay, kaganda. Mario Josep, pasalubong center lang yan? Pwede bang gawing museum yan? Pwede bang gawing hotel yan? Okay, hotel. O resort? Oo, ganda. Diba Mario Josep, anong ibebenta dyan? Yung mga padas, ganon? Siguro, mga tupig. Tupig. Pangasinan Pangasinan nga Sinimula ng proyekto noong July last year na may inisyal na pondo na 4 million pesos at nadagdagan ito ng 10 million pesos ngayong taon. Ang pasalubong center ay inaprobahan ng municipal government ng Manawag sa pangunguna ni Mayor Jeremy Agerico Rosario at ng Manawag Basilica at inaasahan na magiging isa pang tourist attraction sa lugar. Oo nga. Sa kaganda nung sa kagandahan nung disenyo, no? Hindi lang tupig ang pupuntahan na ninyo diyan. Saka yung puto. Mga puto, kutsita. Putong kalatsaw. Kalasyaw. Kapag nakompleto na at maging operational, eto na. Makakabili raw po ang mga pilgrims at mga turista ng paborito nilang one town, one product mula sa Manawag. OTAP sa San Jacinto, Manawag, San Jacinto, Mangaldan, San Fabian at Dagupan. Ang mga kilalang architect na nag-design ng world-class pasalubong center ay sina Jason Bonsalido at Cholo Ramirez ng Barcan Architecture and Design Company na nakabase dito sa Maynila. Kilala pala, ba't di natin kilala? May pakilala, baka pwedeng makilala, baka tayo lang hindi marunong. Baka tayo lang hindi nakakakilala. Hindi natin alam yung mga... sabi ni Mother, kilala yan. Ayan, sina Jason Bonsalido at Cholo Ramirez. Dapat wala maging kaibigan natin mga yan. Mga architect. Ay, pwede rin magtinda dyan yung mga bagoong isda. Yun nga, yung padas. Tama. Bagoong na, pati iba-ibang klase ng bagoong ng Pangasinan. Yung tinapang bangus. Yun. Yung boneless. Mga boneless bangus. Di ba? Mahirap kayang maghanap nun, yung lumalangoy na boneless. Alas 6:31 na ng umaga, itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon na binubura ng Pangulong Marcos ang kasaysayan ng EDSA People Power dahil sa hindi nito pagdedeklara ng special non-working day tulad ng naunang nakagawian. Ibinasura rin ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na siyang Palace Press Officer ang alegasyon na historical revisionism at sa katunayan ay wala namang hinarang si PBBM
na anumang kaganapan o rally sa EDSA Day. Dagdag pa ni Castro, prerogative ng Pangulo na ideklarang special working day ang EDSA People Power at malaya naman ang publiko na gunitain, magdaos ng programa at aktibidad para sa okasyon. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Nasa gitna ng mga otoridad ang lalaking estudyante ng isang exclusive school sa Metro Manila na napaulat na kinidnap. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Secretary Remulla, na-rescue ang bata alas 9 kagabi at walang binayarang ransom kapalit ng paglaya nito. Una nang napaulat na may isang senior high school student ng British School Manila ang nawala at napaulat na kinidnap noong February 21. Samantala, generally peaceful ang paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay NCRPO Director Brigadier General Anthony Aberin, walang naitalang anumang untoward incident sa kabi-kabilang kilos protesta at mga aktibidad sa Metro Manila. Mahigit 8,000 pulis mula sa NCRPO ay pinakalat para siguruhin ang mapayat at maayos na pagsasagawa ng EDSA rallies. Alas 6:34 na ng umaga, naisimite na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pangalan ng 7 individual na napili niyang makakatuwang para pamunuan ng mga pangunahing sektor sa ilalim ng Department of Transportation. Ito po ang sinabi ni Dizon matapos ang direktiba niyang maghain ng courtesy resignation ang lahat ng matataas na opisyal ng ahensya. Gayunman, hindi muna pinangalanan ng kalihim kung sino ang kanyang mga inirekomenda sa palasyo. Pero hindi ko po pwedeng pangunahan ng ating appointing authority. Sila po ang magdidesisyon dyan. Kami po ay nagre-recommenda lang. And in relation to that, I'll go straight to that because I'm sure you're going to ask me about the memo that, yes, I confirm and verify that that's a memo. It's a standard memo when there is a change in leadership. But first of all, I want to clarify, this is only for the Department of Transportation Central Office. This is not for the attached agencies or any of the GOCCs under the Department of Transportation. Ang tinig ni DOTR Secretary Vince Dizon. And by the way, baka meron po kayong mga katanungan at mga suhestyon sa ating pong Department of Transportation. Mamaya, makakasama po natin dito sa studio. Live sa studio. Ihanda nyo na yung kape. Mother. Yung kape. Para kay Secretary Vince Hizon. Hindi. Nagka 3 points pa yun sa Gordon's Gin. Ginebra. Si Vince Hizon. Iba ho ito. Vince Dizon. Vince Dizon. Para hindi tayo nalilito. Kapampangan. Masanting, habi. Masanting. Gwapo, habi. Abangan po niyan maya-mayang pasado alas 7 ng umaga. Alas 6:36 ang ating oras. Kinwestiyon naman sa Korte Suprema ng Health Reform Advocate at dating PhilHealth Independent Director na si Dr. Tony Leachon ang legalidad ng zero subsidy sa PhilHealth sa ilalim ng 2025 national budget. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Doc Tony na 2 batas ang nilabag sa hindi paglalaan ng subsidiya para sa PhilHealth at maituturing itong unprecedented o unang beses pa lamang na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Gate ni Leachon, labag sa saligang batas ang hindi paglalaan ng pamahalaan ng pondo sa PhilHealth dahil lantarang pag-etchapwera ito sa problema ng bansa sa kalusugan. Nararapat kasi binayolate kasi ang 2 Republic Act, RA 10351 or the Sin Tax Law of 2012 na nagbibigay ng 80% sa remaining balance na galing sa implementation. Pabibigay yan
sa pag-generate natin ng pondo from tobacco at alcohol. At ibibigay natin yan, pinirmahan ni Presidente Duterte 2019 naman, para sa universal healthcare, para lahat tayo, mahirap mayaman, ang out-of-pocket expenses natin bumaba. Yung zero subsidy kasi, sakit sa puso nun, dahil may excess funds ka, ba't hindi ka bibigyan ng pera? Si Doc Tony Leachon. Isang 50 anyos na peking agent ng NBI ang inaresto ng totoong NBI sa panluloko sa isang Chinese businessman. Niloko daw po ng 10 milyong piso kapalit ng kalayaan ng 20 nitong kababayan na dinakip sa Parañaque City. Kinasuhan ng panggagancho o swindling at usurpation of authority ang suspect na si Crisanto Valdez na natiklo habang sakay ng bagong Ford Ranger Raptor na kanyang binili gamit ang 10 milyon. Binili ka agad na. Binili ka agad. Na ibinigay daw sa kanya ng negosyanteng Chinese. Inireklamo ng biktimang si alias Chen si Valdez noong Pebrero 23 nang hindi matupad ang pangako nitong makakalaya ang 20 Chinese nationals na dinakip ng NBI sa isang KTV bar sa Parañaque noong Pebrero 20. ACS Balita. Alas 6:38 ang ating oras, nagbabaga pa rin ang ating mga balita. This time check is walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon. Teka muna, asayo muna ako. Napindot lang. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Andiyan na ba, Mother, Yuel? Andiyan na ba? May makakausap po tayong isang matapang. Isang matapang na babae. Marami ho ang nagulat at marami rin ang napasigaw na ganyan sana. Nung marinig hong magsalita ito. Nung marinig hong magsalita ito, kalalagay-lagay pa lang sa kanya sa posisyon, makakausap natin, ayos, intay natin ang linya dito ho sa bagong opisyal na ito ng BBM administration na may tapang. Ayan, palaban. Hindi malabo. Ayan, clear. Very clear. Very ang clear. kanyang mga sinasabi. Nanawagan si Senator Loren Legarda sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng best practices upang mapababa ang kaso ng dengue. Sinabi ni Legarda, author ng National Environmental Awareness Education Act at author at principal sponsor ng Ecological Solid Waste Management Act, na nakababahala ang pagtaas ng kaso ng dengue ngayong taon. Ay tama ka, Senator. Ba't nga ba ganyang sumisirit ang dengue cases ngayon? Ibang mga lamok na naman ngayon. Ibang klase, parang nagwawala parang nagre-revenge. Parang may paghihiganti. Ayon po siguro ng mga lamok, hindi nyo kami pinapansin. Kami naman ngayon. Puro kayo COVID, sabi siguro. Ayon kay Legarda, dapat magtulungan ang mga LGUs at mga mamamayan sa paglilinis ng kani-kanilang mga lugar at matiyak ang tamang waste management. Sinabi pa ni Legarda na ang maling pagtatapon ng basura, lalo na sa tagulan, ay nagdudulot ng nakatiwangwang na tubig at nagiging pamugaran ng mga lamok, at dapat malinis ito upang maiwasan ang outbreak. Andiyan na. Okay na? Oo. Andiyan na. UL? Yes. Nakita ko na Makakausap na natin
Si Attorney Claire Castro, ang bagong tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang. Attorney Claire, magandang morning! Yes, good morning. Good morning, Anthony. Good morning, Jerry. Tingnan mo nga naman, oh. Namumugto pa yata yung mata ko. Sabihin mo, walk up like this. Ayan, walk up like this. Actually, ganun nga talaga, literally. Oo. Mabutit itong si Attorney Claire Combachero. Pag tinext mo, sumasagot. Hindi katulad nung isang naikwento kahapon na may nagreklamo sa atin na matapos daw ma-appoint, hindi na raw makakilala ngayon. Ganon? Nung mapunta sa posisyon sa gobyerno. Ito si Attorney Claire, mabilis sumagot. Mabilis pa sumagot. Dahil dati naman nating katsikahan lang ito. Ngayon, hindi na ma-reach. Hindi na ma-reach. Hindi na ma-reach si Attorney Claire. Attorney Claire, congratulations muna, ha? Hindi ma-reach, nare-reach mo ko. Ulit. Congratulations, Attorney Yusek, ha? Yes. Yes, ang naming usapan to si Jerry tungkol sa solar ng kanyang bahay. Solar solar panel. Good morning ulit. First time nyo bang humawak ng posisyon sa gobyerno? Ay, isa pa pala. Isa na lang. Ang isa pa na natandaan ko kay Anthony, si Anthony naman, nung binigyan mo ako ng kape sa airport. Tinan mo na. Oo. Japan yun, right? Oo, Japan. Yung ating World Caravan natin. Tinan mo na. Matandain ka rin. So, yan ang kailangan. Dapat matandain, ha? Hindi. Yung tanong ni Combachero, is this your first time na humawak ng government office? Oo. First time. First time. Bakit ka ba napadpad dyan? Sorry. I forgot. Siguro tagal-tagal na kasi. Siguro, naging legal counsel ako nung panahon ni Mayor Canuto Oreta. Sa Malabon. Malabon. May kilala ko, parang information officer dyan sa Malabon, nakasabay yung maliit na tao. Maliit na tao. Si Ala Encarnacion. Maliit na tao pero matapang din, katulad mo, Attorney Claire. Ito nga, nung marinig ka na namin, nung ma-appoint ka na at marinig ka namin sa mga salita, sabi na, iba kaagad ang naging reaction, Attorney. Ang sabi, ito ang kailangan ng palasyo, matapang. Yun ba'y nakarating sa iyo, yung reaction na yan? At ano bang say sa iyo ng mga nasa kasamahan mo dyan sa palasyo? Actually, ganito hindi naman siguro, hindi ko rin naman in-expect na ganun yung magiging reaction ng mas nakakarami. Kasi pag nagsalita naman ako, kahit sa channel ko, siguro, hindi ko alam kung napapanood nyo. Yun na ako So, even yung palasyo siguro, di naman nila in-expect. And hindi ko rin naman in-expect na magiging ganun yung reaction. Kasi first day pa lang namin, kaya nagtanong agad dito si Miss Maricel Halili. At ang tanong talaga, may controversial din Kaya, puro ganun lang din yung sagot ko. Kasi, yun yung dapat isagot Yun yung alam natin na nababase sa record, sa mga nakita natin. So, yun lang. Hindi rin naman nila siguro in-expect. Paano ba, para mas klaro lang, Yusek, ano ba talaga ang magiging trabaho ng Palace Press Officer? Parang bago kasi sa amin to yung pangalan na to. Are you going to be the spokesperson of the President? Alam mo naman, Anthony, wala kasi yung Office of the Presidential Spokesperson. Abolished na kasi yan. So, parang ang lumalabas, ang aking papel at ang aking mandato talagang i-expound, i-explain kung ano man ang magiging direktiba or mga pronouncements ng Pangulo at ng Palasyo actually. Kung may mga pagkakaiba, may pagkakaiba kasi Jerry and Anthony. Ang Pangulo ay magkakaroon kasi ng once a month na press con. Kumbaga siya talaga yung magsasalita for himself. So kung meron na siguro mga kulang doon, hindi na itanong, doon papasok. Isang Palace Press Officer para mag-explain sa media, sa taong bayan kung ano ba to, anong ganap. So ganun yung magiging papel natin. Pero kung once a month lang yung press ko ng Pangulo,
yung day-to-day, ikaw na ang magsasalita para sa Pangulo. Yes, yun ang mangyayari talaga. Oo, pero para mas magkaroon kayo ng bonding ng Pangulo, kailangan laging kasama. Kayo ba magiging laging kasama ng Pangulo? Hindi ko pa alam, Anthony, kasi sabi ko nga, pangalawang araw pa lang naman namin. So, hindi ko pa alam kung ano yung magiging takbo. But definitely ngayon, ang aking pinagkukunan ng mga informasyon ay ang PCO. Ang PCO. Kailangan kasi para ano ba tawag doon? Mag-sync kayo, lagi kayong magkasama, di ba? At hindi ka magiging effective na tagapagpaliwanag o tagapagbigay ng detalye na sinabi ng Pangulo kung hindi tugma yung takbo ng isip ninyo attorney. So siguro yun ang pinakamagandang o baka naman alam nyo na at may karanasan na kayo. Alam nyo na kung paano mag-isip si BBM kaya kaya nyo nang gawin ang trabaho. As of now kasi basta ang bawat sasabihin ko, maliban siguro kung pagiging abogado na itatanong na rin. Siyempre sasagot tayo dyan tungkol sa Constitution o anumang batas. Pero lahat ng reaksyon nasa sinasabi ko at 2 araw pa lang naman ako, hindi ako nagsasalita ng hindi ko alam kung ano yung reaksyon ng Pangulo sa issue na maaaring itanong sa akin. Tama. Pero maganda yung suggestion na ganyan na sana mas madalas na magkasama kami kasi para nakikita ko kung ano yung thoughts niya, yung ideas niya talaga. Sa Kwan, ang cabinet meeting, malamang dapat kahit USEC ang rango mo, uma-attend ka ng cabinet meeting. Bilang Palace Press Officer. Bilang Palace Press Officer kasi yung kung hindi naman si Secretary J. Ruiz ang harap, dapat ikaw yung uma-attend ka rin ng cabinet meeting para yung kung ano man pinag-uusapan doon ay itatanong ng media na dapat malaman ng publiko ay masasagot mo. Dapat pala maging Secretary Claire Castro ka na. Oo nga. At ako suggest ako Secretary. Ito nakikinig malamang may nakikinig sa Malacanang ngayon. It is better na palagay ko na ihiwalay na si Yusek Claire Castro sa PCO. And to reestablish an office of the presidential spokesperson. Yan. Tulad ng dati. With the rank of secretary. Tulad dati. Di ba si Secretary Toting Bunye at nandun si Bobby Tiglao. Di ba? At iba pa yung mga sumunod kahit sa panahon ni FBR di ba? May press secretary, may spokesperson. Mukhang panahon na para ibalik yon na Secretary Claire. Hindi ko alam. Yan yata hindi ko pasagot. Hindi, pero ako seriously, mukhang dapat ng pag-isipan yan. Total naman ay sigurado na nakita na nila kung paano ka makipagbardagulan sa first 2 days. First 2 days pa lang. Ito nga, Attorney Claire, kasama namin dito si Greg. Nung sabihin kong tatawagan kayo, uy, matapang yan. Ganun kaagad ang reaction eh. May sumaway ba sa inyo nung magsalita kayo ng ganon? Meron bang nag-advise sa iyo dyan sa Malacanang, Attorney Claire? Hinay-hinay lang, wag naman ganyan. Meron ho ba? O talagang yun ang utos sa inyo? Walang utos sa akin eh. Wala kami napag-usapan kung paano sasagot. Siguro nga, Jerry and Anthony, yun lang ako. Talaga? Siguro pagka ang issue ay dapat sagutin, medyo passionate. Alam naman natin, trial lawyer ako, minsan mas malakas pa yung pulis ko pag nasa korte. Mahina pa nga yun. Naalala ko tuloy nung sumugod ka sa isang police station, attorney. Ito, kinukwento ni Angelo Palmones. Andito. Si Angelo, kilalang kilala ka. If you will ask Boss Peter, alam niya kung paano ako magtrabaho. Pero legal. Alam niya yung tapang natin. Hindi siguro kaya parang ang dating matapang si Yusek Castro dahil wala namang nagsasalita para sa Malacanang. Sa nakalipas na 3 taon, walang nagsasalita. Ngayon lang may nagsalita para sa Malacanang. Hindi, no offense kay si Miss Paes. Ano pangalan niya ni Daphne? Si Daphne. Kasing ganda mo yun, pero
Pero kung yun ano ba tatawagin ko ba? Parang napaka-fragile ang dating sa akin, 'di ba? Ganun ang dating. Etong Claire Castro na to, pangiti-ngiti, paganda-ganda lang yan, pero bubugbugin kayo. Anyway, one point lang na may kinalaman sa trabaho mo. Paano ka ba napadpad dyan? Kinausap ka ba ng Pangulo? Nagkausap ba kayo ng Pangulo? Close ba kayo before that? Paano ka napunta sa Administrasyong Marcos? Pag ginantanong sa akin, nahihirapan ako sagutin kasi ako din, hindi ko alam ba't ako napunta agad dito. Actually, hindi ko in-expect. Meron lang tumawag sa akin, ini-invite ako. Una, in-invite pa ako sa PMS eh. Sabi ko, since hindi naman talaga ako sa politika, hindi ko naman alam kung ano-ano ang mga opisina, in particular lang na pagka mga initials lang. Sabi niya, dito, sa Arlegui. Sabi ko, okay, thinking school. School siya. Sabi ko, okay, I think I can still, parang, pwede pa akong humindi. Pwede pa akong humindi. O, sige. Pero dumating kasi na doon na tayo pinakilala eh. Kay Pangulo. Parang hindi ka na makahindi sa mga pag nagsasalita kasi yung Pangulo, sinabi niya kung ano yung balak niya, proyekto niya and everything. Parang nakatingin ka na lang eh, parang hindi mo na masabi. Pero siguro mga 4 times ako nag-isip. 4 times ako nag-isip bago kami nag-meet ni Pangulo kung tatanggapin ko ba o hindi. Well, ayun, andyan ka na. Good luck at kami masaya rin at susubaybayan namin ang iyong performance. Pero higit sa lahat, ulitin ko, masaya kami para sa iyo at masaya kami para sa Palasyo dahil ikaw ay nandyan ngayon, attorney. Salamat. Thank you. Yusek Claire Castro. Thank you, Anthony. Thank you, Jerry. Thank you. Ang bagong Palace Press Officer sa ilalim ng Presidential Communications Office. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. John, dati-rati ay meron ang pamahalaan. Baka dapat pag-isipan ng Pangulong Marcos na nabuhayin eh. Lalo na yung mga pinakinabangan naman nakitang effective. Halimbawa, kung Bachero, yun yung binabanggit natin na iba yung PCO. Noong araw ang tawag dyan OPS eh. Office of the Press Secretary. Ngayon naging PCO. Iba pa yung spokesperson. Yung talagang yun lang ang trabaho niya, magsalita para sa Pangulo. Tapos naalala mo nung araw, yung press secretary kasi bigat na trabaho rin yan. Daming opisinang nasa ilalim niyan. Kung siya pa ang magiging spokesman ng Pangulo, hindi na niya papatakbo yung mga opisina na yun. Totoo, more on management yan. Ngayon, meron pang isang posisyon na nawala. Yung CABSEC position. Yung Cabinet Secretary, hindi po Secretary to the Cabinet. Yun, Secretary to the Cabinet. Bastonero sa gabinete. Halimbawa, merong inutos ang Pangulo. Siya ang maglilista nun. Tapos sinabi nung Cabinet Secretary, ito po gagawin namin. Siya taga-sita. Siya magpa-follow up. Bakit hindi mo ba, sabi mo ito yan. Siya taga-sita, may CABSEC. Meron pa isa kong Bachero. Presidential Political Advisor. Meron ba political advisor ang Pangulo? Dati, nung panahon ni FBR, halos kasing dalas lumabas sa telebisyon si political advisor Gabi Claudio. Tama. May kakambal. May kakambal eh. May mga sumunod pa after di ba? Si Joey Rufino. Joey Rufino. Ngayon wala nga Wala, kumbachero. Kung meron man baka iba trabaho.
Hindi pwedeng ang Pangulo ang papasan ng lahat ng yan. He should know how to trust. He should know how to delegate. Ayan. Dahil ang Pangulo'y tao rin. Taong napapagod din. Nasasaktan. Ayan. At kumakain din ng boneless bangus. sabi ni Sir Norbert, actually, ang tawag talaga doon ay deboned. Deboned bangus. Nakasanayan lang natin. Kaya nga biniro kita kanina. So mahanapin niya. Lahat naman tayo. Pag meron ba kayong boneless bangus dyan? Pero tama po kayo doon. Yung ano pangalan ng... Kay Sir Norbert. Chingwangko. Sir Norbert, tama po kayo. Talagang inaalis na ng tinik, dinidebone. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga. Live na live. Araw ng Miyerkules sa 26 ng Pebrero 2025. Narito na pa ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DILG kinumpirma na na-rescue na ang estudyanteng kinidnap sa isang exclusive school sa Taguig. Performance audit sa gabinete iniutos ng Pangulong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos hindi magpapatawag ng special session para sa impeachment trial ni VP Sara. Convoy ng PNP chief sinita ng isang matapang na empleyado ng DOTR dahil sa paggamit ng EDSA busway. 2 Chinese nationals, 3 kasampwat na Pinoy na aresto ng NBI sa pang-espiya. Namemeke ng mga dokumento sa rekto, lagana pa rin ayon sa Manila Police. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:08 ang ating oras. Bago sa detalye ng ating mga balita, narito na ang ating special guest. Kagagaling lang sa EDSA busway. Inabutan niya kaya dun yung opisyal ng PNP na dumaan sa convoy. Nakita ko yung video niya na alam yung inspeksyon. Si Secretary Vince Dizon nasa 2x2 sa DZRH. Secretary, magandang morning. Ayan. Magandang umaga po. Kuya Jerry, Kuya Tunying, magandang umaga po sa mga tagapakinig natin. Kumusta po kayo? Ito po, okay naman po. Nakakailang araw na ba kayo? Pangatlo po ngayon. Officially, Officially, pangatlo pero po yung transition nyo nagsimula last week pa. Last week po, mga paunti-unti pong mga meeting, mga briefing para sa mga proyekto natin. Alam nyo naman po, yun ang kabilin-bilin ng ating mahal na Pangulo na talagang kailangan paspasan natin yung mga proyekto natin para sa mga kababayan natin. Ang dami niyan. At maraming mga napinpin na-delay na mga projects. Mamaya didetalihin, tatanong namin sa inyo yan, Secretary. Pero tanong muna nag-apply ho ba kayo? Sino ho bang at bakit kayo napunta dyan, Secretary? Hindi naman ho tayo nag-apply. In fact, nagulat din po ako kasi ako naman po masaya na sa pribadong sektor. In fact, nakarelax po tayo ng konti. Alam niyo naman medyo nabugbog po tayong lahat ng pandemya. So, nakasamang pamilya, na-enjoy ang kaisa-isang anak ko, yung daughter ko. Pero, alam niyo naman po, pagka po tumawag ang ating Pangulo, pagka po tumawag ang
serbisyo sa gobyerno, mahirap po tumanggi talaga. At nakikita naman po natin, lalo na ngayon, medyo naghihirap po ang ating mga kababayan. At nakikita naman po natin, lalo na sa transportation, araw-araw yung parang walang tigil na kalbaryo. Kaya kailangan po tayong mag-ambag at tumulong. Totoo yan. Totoo po yan. Doon po sa mga hindi nakakakilala kay Secretary Vince, ewan ko kung meron pang, hindi po siya basketball player, ano? Ang daming kulang po sa height. Iba yun. Kulang po sa height. Iba yun. Ang hilig po nito pagbibisikleta. Nakakapag-bisikleta pa ba kayo? Pinipilit ko po. Alam niyo naman na talagang mahal na mahal ko ang pagbibisikleta. Mas mahal ko yung asawa ko po, pero pangalawa yung bisikleta. Pero pinipigit ko pa rin po, pag weekend, pinipigit ko kahit 1-2 oras. Opo, kayo po ay ilang taon nagsilbi sa BCDA? 5 taon po. 5 taon? 5 taon, pero 6 na taon po kay dating Pangulong Duterte. Pero yung huling taon po, nakapokus na po tayo sa COVID noon, sa ating response sa COVID. At doon kayo nakilala ng gusto At kayo nabansagan ng action man. Kaya nung mabalitaan namin na kayo nandiyan sa DOTR na, kayo na-appoint na, makikita natin mukhang aandar na. Aandar na ang mga tren na matagal na ayaw umandar. Marami na iinip doon sa subway, MRT7, yung interconnection, yung connection ng LRT hanggang Cavite. Hanggang Cavite. Okay, ano po ang bilin sa inyo ng Pangulo? Alam nyo, ang napaka-diretso po ng salita ng ating mahal na Pangulo. Ang sabi ho niya, nung una ho kaming nagkausap, is Vince, kailangan yung pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin na ngayon hirap na hirap sila. Minsan 2 oras sa umaga, 3 oras sa umaga, 2 oras, 3 oras sa hapon, nauubos sa kakabiyahe nila. No, dahil nga sad to say na talagang dekada na yung lumipas na medyo napag-iwanan yung ating transport system. Kaya talaga tayo yung naghahabol. Kasi yun nga talaga ang ultimate solution para maginhawaan sila. Pero mass transport. Opo, mass transport po talaga. Yung tinatawag nilang high capacity mass transport. Hindi po yung kailangan magsasakyan ka na 4 lang ang kasa, 6 lang ang kasa sasakyan. Kailangan yung talagang maramihan. Yung mga tren, yung mga bus na episyente. Kailangan talaga paganda na natin yung sistema natin sa transport. Pero ang kailangan maintindihan naman ng mga kababayan natin, hindi po ganun kadali yun. Matagal pong proseso yan. Matagal taon po, ilang taon po ang bibilangin natin dyan. Pero tingin ko naman po, ito din po yung sinabi ko sa ating Pangulo, na meron naman tayong mga pwedeng gawin ngayon. No? Na kahit papano, maiibsa natin kahit konti yung hirap ng mga kababayan natin. Kaya nga po nung first day, kasama ko po yung ilang mga 4 po kami na mga batang mga engineer natin na in charge dun sa ating EDSA busway. Inikot po namin at dinaanan po namin kung ano ang dinadaanan ng mga kababayan natin. Para naman makita natin kung ano ba yung mga maliliit na bagay, pero maliit, pero kahit papano mararamdaman at maiibsan yung hirap nila. Ginawa namin ho yun ng Lunes. Halimbawa po, Kuya Jerry Katunying, sumakay po kami sa Ortigas Station ng busway. Yung pala nalaman ko, ang pagdaan pala at pagpasok sa busway, kailangan dadaan ka din sa MRT station. So syempre po, imagine niyo na lang po, no? Rush hour ng umaga, rush hour ng hapon. Kami po, nagpunta kami ng mga alas 5. Alas 5, lampas alas 5. Madami naman tao. Yung sasakay ng MRT at yung sasakay ng busway, iisa ang dinadaanan. So you can imagine, dati nung walang busway, saksakan ng napakadami na yan. Pila ng MRT. Ngayon madadagdagan ka pa nung sasakay ng busway. So lalo mas grabe ang pila. So sabi ko po, kailangan medyo maayos natin ito. No? Ang kinagandahan nga, nakita namin yung ginagawa ng SM. Meron pala silang dinonate sa gobyerno na mga bridgeway at mga stasyon. Inayos nila yung stasyon sa SM North EDSA. At gumawa sila ng dedicated bridgeway para sa busway. So sabi ko,
kung nagawa ng SM yan, dapat magagawa din natin yan. So kaya nagpapasalamat po tayo sa SM at sa C Family. Not only dahil nag-donate sila, pero ngayon nabigyan nila tayo ng modelo na ang utos ko na nung Monday after namin mag-inspect, kailangan paspasan natin, gumawa tayo. Dapat bawat stasyon ng busway dedicated para hindi na sumasama-sabay. Na-imagine ko yung dami ng tao. Grabe ho. So 3 po yung stasyon na yan, no? Ortigas, Santolan, tsaka Kamuning. No? So diyan po naghahalo. So sabi ko, gawin na natin yan agad-agad. At yan tingin ko hindi naman yan matagal. Tingin ko buwan, hindi taon ang bibilangin dyan para magawa yon. So pinapadisenyo na po natin sa ating mga engineer at i-implement po natin agad-agad. So i-improve ang busway, bus carousel, hindi tatanggalin. Kasi nung nakaraan na may nabanggit ng ganyan aalisin na raw. Hindi po pwedeng tanggalin. Hindi po pwede. Kasi nga po, kulang na nga po ang ating mass transit. Magtatanggal ka pa ng isa na kita naman natin na pinakikinabangan at epektibo. Kuya Jerry Katunying, kami po umalis sa Ortigas at pumunta ho kaming monumento. Dinulod, halos dulo ng north side ng busway. So, huminto po kami 3 stasyon. No? Bumaba kami sa Santolan, sa Kamuning, sa Pilam. Alam niyo po, nauna pa ho kami dun sa sasakyan na umalis nung binaba kami sa Ortigas papuntang monumento. Nauna pa ho kami. At bumababa pa kayo nun. Nag-inspection pa kayo? Nag-inspection po siguro. Mahina ang kulang ang 20 minuto sa bawat stasyon na hinintuan namin. Nauna pa ho kami. So ibig sabihin po, epektibo. Kailangan lang po, kaya unang-una, hindi natin pwedeng tanggalin. Ikagawa, kailangan nating i-improve pa. Ipa-privatize ba? Tingin ko po yun ang ultimate na plano. Yun po yung ating long-term na plano. Pero tingin ko po kasi ngayon, immediate, ang pinakamabilis, may pondo naman po ang gobyerno, improve na muna natin. Tapos after po nun, pag-usapan na natin at aralin natin mabuti kung paano natin ipi-PPP. Kasi yun naman po ang gusto ng Pangulo Naniniwala siya na dapat magtulong-tulong ang pribado at ang gobyerno. Para maayos naman ang operation at maintenance. Kasi yung pagpapalaki po ng capacity, ngayon po ba gaano kadami ang mga pasahero na ngayon po, alam ko, umaabot na po yan ng ng parang mga 200,000 a day. A day. No? So kailangan pa po nating pagawakin pa yan. No? So pinapaaral po natin ngayon, and ang critical po dyan talaga, ang busway po kasi, and na-mention nyo nga po kanina, no, meron pong mga na-apprehend, no. Kaya po tayo napaka-stricto, no, sa hindi paggamit ng busway ng pribadong sasakyan. Is ang purpose po talaga ng busway is para ang ordinaryong commuter tuloy-tuloy po ang daloy, no. Hindi po siya naaantaga ng traffic. At most po, ang stop lang talaga niya stoplight. No? Stoplight lang. So dapat yan tuloy-tuloy. And in fairness, ngayon po, maganda po ang daloy. I mean, hindi po, gaya nga na sinabi ko, huminto na kami, nauna pa kami dun sa sasakyan. No? Kaya po, kaya ang kailangan natin gawin ngayon, gawin pa nating mas efficient pagalo. So time and motion po yan. Kailangan magpo-provide tayo ng ideal na oras mula PITX sa South, Parañaque, hanggang sa monumento. Ano ba ang ideal na kahit na rush hour, dulo hanggang dulo, gaano kahaba ang biyahe niya? So, yun po ang pinapaaral po natin ngayon. Saka may oras ng alis at dating ng bus Dapat po. Say every 5 minutes, every, di ba? Tama po. Ngayon pa nga po, ang isa pang magandang na-discover natin nung dinaanan natin yung sistema. Merong mga, siyempre, alam niyo naman po ang mga bus driver natin, no? Hindi ko naman po sila minamasama, pero alam niyo naman po, nakasanayan na natin na maghihintay na matagal para mapuno ang bus. Di ba? Sa busway po, hindi po pwede yun. Kailangan po yan may oras. Yes. Pag hinto mo, I think ang ideal is 45 seconds. Meron pong timer yung mga busway natin. Nakita ko nga Pero ang problema, siguro majority hindi gumagana, hindi umaandar. So isa 'yon. Kailangan paayos kagad 'yon. At kailangan po natin ng pagpigil niya, ilang 45 seconds lang.
Tapos after 45 seconds, abante na. Abante na. Darating na susunod. Nakapag-unload and sakay na siya ng bago nun. Yes. Ang bilis nun, Sek? 45 seconds. Pero tama na ba yun? Tama na po. Tama na po yun. Binigang po namin Pero meron din po kaming napansin, no? Kasi nga po, ako'y sumakay lang, no? Para pasahero lang po kami. Meron pong mga umaabot ng 2 minuto, nakatenga lang doon. So, ang nangyayari, pag nakatenga yung isa doon ng 2 minuto, aabutan na. Domino na yan. Domino na. So, magta-traffic na dun sa stop. Alam nyo, ang laking bagay na kayo mismo nakita nyo yung actual. Iba kasi yung nire-report lang Hindi po pwede yung rinireport lang Kaya nga po talaga, kasi pag nakita nyo yung dinadaanan ng ating mga kababayan, yung mga maliliit na bagay po, tulad ng timer, isa pa pong napansin namin, wala po tayong enforcer sa mga stop. Dapat yung enforcer meron doon para sabihan nga, i-remind lang po yung ating mga bus driver na 45 seconds abante na. 45 seconds na. So kung ganun ka-limit yung pag-alis at pagdaan ng mga bus, hindi pala po pwede yung minumungkahi ng iba na may off-peak na padaanin na yung mga private motorists. Pagbayarin na lang ng malaki. Hindi po. Alam nyo, it will defeat the purpose of the busway. Kaya talagang kaya pinupuri ko po yung ating mga enforcer. Hindi mo madali yung kanilang ginagawa. Yung lalo-lalo na yung mga kawani natin ng Philippine Coast Guard na deploy dyan. No? Kahit na hindi nila trabaho. No? Coast Guard sila pero nasa EDSA po sila. No? Pero kailangan nga po talaga stricto tayo sa enforcement. Kaya ang maganda naman po dun sa ating yung sa report po kanina, natikita naman po yung opisyal na yung convoy ng opisyalis yung driver na dumaan. Pero hindi kaya mabalikan yung mga taga-saik. Alam niyo, minsan may mga ganun Hindi naman po siguro. Tingin ko po naiintindihan naman po ng ating mga pare-pareho naman po tayo nagtatrabaho sa gobyerno. Naiintindihan naman po natin na may kanya-kanya tayong mga responsibilidad na kailangan i-fulfill. At ang importante nga po talaga dito, maintindihan po natin kung ano yung purpose. No? Kasi pag naintindihan po natin kung ano yung purpose nung ating sistema, ma-appreciate po natin kung bakit hindi talaga pwede ang paggamit ng busway. Ngayon po, ang rules lang naman natin, simple lang Ang pwede kang pong dumaan dyan ay yung ating 5 officials na pinakamataas. Ang presidente, ang vice-presidente, ang Senate President, ang Speaker of the House, at ang Chief Justice. Sila lang. Sila lang po. No? So, ano lang po yan talaga? No? Kailangan nga po siguro maintindihan natin bakit natin ginagawa yon. At this is really para sa kapakanan ng ating mga commuter. Para po tuloy-tuloy at para meron tayong sistema na talagang gumagana ng maayos. Kita nyo sa EDSA busway pa lang, naka 20 minutes na tayo. Paano, naku, ang dami natin pag-uusapan. Pwede bang mag-break kami sandali, Secretary? Mag-kapi-kapi lang muna kayo dyan. Wala naman tayong naihandang kape. Tubigan po, tama na. Sandali po lamang, naku po, lalo na doon sa tanong ng mga kababayan natin, bakit na-delay ng todo yung mga projects na yan? MRT-7, kailan ba yan? Ano bang pwede nating acceptable na reason, paliwanag na maibibigay natin sa mga kababayan natin para maintindihan nila? Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Pangunahing balita sa 2x2, 7:23 ang ating oras. Kasama pa rin po natin Secretary Vince Dizon, DOTR. Suggestions o kaya mga reklamo, basta kaya nating i-accommodate, ay tatanong natin kay Secretary Vince. Ang pinag-uusapan natin lagi, kailan ba matatapos tong MRT-7? Inip na tayo dyan. Kailan ba matatapos tong makakakita tayo ng subway? Makakatikim ng subway. Panahon ni Secretary Artugade, maraming sinimulang mga proyekto, maraming mabilis na ginagawa. Tas biglang bumagal, biglang nawala. Kaya nagtatanong, ano ang dahilan? Siguro yun munang kung merong maipapaliwanag, maisasagot doon si Secretary Vince Dizon. Ano naging dahilan? Bakit biglang tumigil o sobrang bumagal ang mga napaka-importanting mga projects na ito, Secretary? Alam niyo po, sa lahat ng mga infrastructure projects, ang pinakamalaking dahilan ng delay
laging right-of-way acquisition. Yan po ang pinaka mabigat na problema. No, and dito po sa na-mention niyo po halimbawa yung MRT7. Ang MRT7 po, kung hindi ako nagkakamali, nagsimula po ang proyektong yan panahon pa po ni President Gloria Macapagal-Arroyo. So, na-imagine mo natin, dekada na ang binibigang natin dyan. No? So, and ang major problem talaga, lalo na sa Metro Manila, right of way. Ngayon, ang pagkakaalam ko, no, meron ng mga na-solve na right of way problems, pero meron pa rin atang mga ibang mga hindi pa na-solve. So, sa Biyernes po, ako'y i-brief nung team ng MRT7. Kasama na rin po ang team ng San Miguel Corporation. Dahil yan po ay fully PPP po yan. No? And ako po sa tingin ko po, no, naniniwala po ako sa leadership ni Mr. Ramon Ang, na tingin ko, hindi siya papayag na magka-delay yan kung walang medyo kulang na koordinasyon o pagkukulang ang gobyerno. So, ang suspecha ko po dyan, although may briefing pa ako sa Friday, meron pong kailangan i-deliver ang gobyerno na hindi na-deliver. So, aalamin ko po yan sa Biyernes. Pero, yung MRT7 po, tingin ko, yan po ay dapat matapos yan within the term of President Bongbong Marcos. Kailangan po masakyan po yan ni Presidente para magamit na po ng ating mga kababayan. I think in the next 2 years. Yun po ang estimate ko. No? So, ang kailangan na lang po talaga dyan, alamin ang problema, tutukan, solusyonan, para matapos ng MRT7. Pero nakadugtong po dyan, isa pa rin napakatagal ng problema at napakatagal ng proyekto, yung common station. Time pa po ni ng ating yumaong President Noynoy Aquino yan. Tama. No? Wala na hong right-of-way issue yun. Walang right-of-way issue yun. Walang right-of-way issue yun. Ang problema dyan, ang may problema sa contractor. So, kailangan ko pong alamin kung ano yung problemang yon at kung kaya pa ba ng contractor tapusin ang proyekto. Kung di po kaya ng contractor na tapusin ang proyekto, wala po tayong choice dyan. Kailangan po nating i-terminate ang kontrata kung hindi na nakaya. At kailangan kumuha tayo ng bagong contractor para finally matapos na ang common station. Tagal na tinrabaho yan. Yan po, kaya matapos po yan. Tingin ko, isang taon tapos yan. Kaya nga eh. So, di ba yung BF construction? Opo. Nakikita namin dun yan eh. Opo. Nakikita po natin yan. Dinaanan po namin yan. Nung nag-busway kami, nakatenga po yung trabaho. Sobrang ganda niyang common station sana na yan. Napakaganda po kasi yan po ang problema po kasi natin sa Metro Manila yung interconnectivity. Bababa ka pa eh. Ikaw ay manggagaling sa bahay mo, sasakay ka ng tricycle, sasakay ka ng jeep, papuntang EDSA. Pagdating mo ng EDSA, dahil walang connectivity, ang layo ng lalakarin mo. Kung bumabagyo, basang-basa ka, mababaha ka. Kawawa po ang ating mga pasahero. Ang common station po, ang layunin niyan para i-connect lahat. So, pag may mga paradahan po ng bus dyan, may paradahan ng jeep dyan, may busway dyan, may MRT3 dyan, may LRT1 dyan, may MRT7 dyan. Subway. May subway pa dyan. No? So, yan talaga parang yung nakikita natin sa ibang bansa. Di ba? So, yan po talagang papaspasan po natin yung dalawang proyektong yan. Ang tagal na problema nung common station. Well, kung nakikinig si Secretary Art Tugade, nang barako yung... Talaga pong hinataw ni Secretary Art. Grabe. Kasi naaalala nyo po, nung mga nakarang administrasyon, ang pinakamalaking problema po dyan, nag-aaway-aaway po kung saan ipepwesto ang common station. Kung sa Trinoma ba o sa SM? Sabi po nung isang mall dito, sabi nung isang mall dito, sinolve po ni Secretary Tugade yan. At nasimulan. So, one year. So, nakakadalawa na tayo. MRT7, 2 years. Opo. Yung common station. Tingin ko po isang taon kaya matapos yan. Tapos po. So, ibig sabihin, yung pong LRT dun sa may Muñoz, diretso na dyan. Diretso, makakarating na dun yung po, kailangan ko po maintindihan pa kung ano ang sitwasyon nun. No? Iba pa yon. Matagal na kasi napapansin nyo po, di ba? Sige na. Magtataka po tayong lahat, bakit putol ang MRT3? Oo nga eh. Humihinto siya sa Trinoma, dapat ang tuloy-tuloy hanggang Monumento. Hanggang LRT1. So, yan po, aagamin ko din, ano ba nangyari? Bakit nagkaganyan? So, nga ba gano'n? Nako, ho talaga, napakadaming problema po. Pero, iisa-isain ho natin at pipigitin po nating ma-address. Ito po, sobrang ganda po ng Clark International Airport.
kakaunti ang nakakatikim ng Clark dahil ang nahihirapan pumunta ang ating mga kababayan. Ang inaasahan natin, trend. Ano ba nangyari dyan sa North Trail po na yan? Right of way po ang naging malaking problema. Right of way pa rin. Nakadalawang briefing na po ako sa North-South Commuter Rail, yung ating Maniga to Clark initially, yung unang phase, pero actually aabot yan hanggang Kalamba. No. Right of way talaga ang problema. Meron pong malaking bungi sa tatlong bayan po ang kumbaga sa kumbaga sa gera, may tatlo po tayong war zone dyan. War zone, meaning problem area. Yan talaga ang kailangan bubuhusan natin. Ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Kalumpit, Ang bayan ng ang syudad ng San Fernando sa Pampanga at ang syudad ng Angeles. Yan po, mahaba po yan. No? So, meron na po tayong nakaumang na po yung ating nakikita ho namin yan. Mula Valenzuela hanggang Malolos, hanggang Bulacan. Pero pagdating po ng Kalumpit, nakahinto. No? Right of way po ang problema. Tapos meron na naman pong konting nagawa. Pag sinabi ho nating right of way, ayaw padaanin ng may-ari ng lupa. Meron pong mga ayaw at mabagal po ang proseso ng expropriation. So yan po ay kailangan pabilisin. Kasi pero po, may pera, may pondo, pambayad. Meron po. Hindi po ba pwedeng, di ba, kadalasan yan, nakakarating sa husgado yan Opo. Hindi ba pwedeng sumulat ang presidente through you sa Supreme Court, sabihin, Chief Justice Esmundo, baka naman pwedeng lahat ng mga right of way cases ma-solve within 3 to 6 months. Alam niyo po, ang right of way acquisition po ngayon, actually hindi na mahirap Kasi po, ang kailangan lang po, mag-file ng case sa court at magdeposito ng zonal valuation nung lupang kinakailangan ng gobyerno. Pagka-deposito po ng pera sa korte, hindi na po hihintayin matapos ang kaso. Pwede na pong kumuha ng possession ang gobyerno at pwede na po tayong magtayo. Ang hindi ko lang alam, bakit po may mga parsela doon na hindi gano'n ang nangyayari ngayon. So, ang sabi ko po sa team, ito po talagang tutok. No? Isa-isa po natin yan, parcel by parcel by parcel. And we're talking about thousands of parcels. So, kailangan po dyan talagang tutok, kailangan ng manpower, kailangan po natin ang tulong ng mga magagaling nating abogado sa Office of the Solicitor General para po talaga matutukan. And syempre, kailangan din po natin ang kooperasyon ng judiciary. Na alam po nila na may mga paparating na expropriation cases, ma-identify naman po natin yung mga RTC. Kasi kagaya ng sinabi ko, Kalumpit, San Fernando, Angeles. Alam na po natin kung saan tayo magpapile. Pinpointed na natin. Alam na po natin. Kailangan nga po talaga is lahat nag-uusap, lahat nagko-coordinate. Kaya nga Kuya Jerry, Katunying, mamarapating ko na magbibigay ho ako ng announcement. Sige po. Go ahead po. Today po, I have signed the first department on order under our new administration dito sa DOTR. Department order po natin na magkikreate ng flagship project management office. Meron po tayong in-identify na initially 6 na proyekto na critical para sa transport sector natin. Ito na po yung Manila to Clark Railway, yung NSCR, yung Metro Manila Subway, yung pong EDSA Busway, yung rehabilitation ng EDSA Busway, yung pong EDSA Greenways, yung magtatayo po tayo ng mga covered walkway para sa mga kababayan natin para makokonect na sila sa paradahan ng jeep, konektado na sa LRT, hindi mababasa, hindi mahihirapan. Yung Cebu BRT at yung Davao Bus System. 6 po yan. Pero pwede po tayo magdagdag as we go along. So ito yung FPMO. Flagship PMO. Project Management Office. Typically po kasi lahat po ng proyekto may PMO yan. Pero usually po yan, ang head, director, o siguro mataas na yung assistant secretary. Yan po usual, nagtatrabaho sila, nag-report sila paakyat. Ito po, ang ginawa ko po dito, ako po mismo ang mag-head ng PMO na ito. Ako po mismo. At tututukan ko po yan. Kayo tututok, personal? Personal ko po tututukan. Initially, yung 6 na project na yan, sa tulong syempre ng ating mga undersecretary, mga assistant secretary, pati na rin yung mga director at mga engineer natin hanggang baba. At yan po, guided by very strict timeline. So, mag-i-impose po tayo ng timeline dyan.
At yan po, regular na regular. Siguro, 1-2 beses sa isang linggo. Tuloy-tuloy po yan. Ito po bang 6 na flagship projects na binanggit nyo? Matatapos ito hanggang sa bago bumaba ang Pangulo? Unfortunately po, hindi. Lalo-lalo na yung mga malalaki. Yung subway po, yan po tingin ko, kahit sa susunod na administrasyon po, baka mahirapang makomplete yung 33 kilometers mula Valenzuela hanggang pero yung binabanggit lagi ni Sir Kart na partial operability. Yan po ang pipilitin natin. So within the BBM administration pwedeng mayroong partial operations? Nag-briefing po sa akin ang team ng Metro Manila Subway kahapon. Yan po ang sinabi ko. Meron ba tayong mapapaandar na kahit 1 o 2 stasyon para naman makita ng ating mahal na Pangulo, makita ng ating mga kababayan na hindi na ito drawing, na totoo na ito, magkakaroon na finally ng subway ang Pilipinas. Ngayon po, ina-assess nila, pero ito talaga pupukpukin natin na magkaroon tayo ng partial operability by 2028. Early 2028. Early 2028. Pero yan din po, marami din pong problema dyan. Pero, alam po, ang problema, ang right of way, hindi masyado. Kasi subterranean. Pero magugulat ka po. Yung lalabasan? Hindi, meron pong kahit na ilalim, may nagreklamo. Ganon? Opo, meron. Ang bihira. Meron pong nagreklamo. May karapatan pa magreklamo. Hindi ko muna sasabihin kung saan. Basta gated subdivision. May karapatan pa magreklamo. Yung nasa... Kaya po, kailangan kong kausapin ng mga nagreklamo ito. At kailangan natin ipaliwanag na unang-una, magtiwala po sila dahil Japanese funded po ito. At Japanese technology po ang ginagamit dito. Siguro naman po, magtiwala naman po tayo. Ito po bang mga nagpopondo sa atin, hindi pa ba napapagod na gusto nang umalis? Ayaw na. Ang babagal kausap ito mga taga-gobyerno ng Pilipinas. Medyo po sila, nakausap ko po sila nung nakaraang linggo, nung hindi pa po ako formally na umupo. At alam niyo naman po ang mga Japanese, napaka-diplomatiko niyan. Hindi po yan magpapakita ng ines o ng galit. Pero, syempre naman po, kahit na sino naman po, mapoprostrate sa delay. So, ang ginawa ko na lang po ay inassure ko po sila na wag po kayo mag-aalala. Kasi may listahan po sila. Ang binigay po sa akin, medyo mahaba-habang listahan. Mahaba-habang listahan ng mga issue. So, doon pa lang, kita mo na. Puro galing sa Philippine government side yon yung problema. Opo. Ayun, talaga. So, mapoprostrate talaga yun. So, ang sinabi ko na lang po, makakaasa po sila na iisa-isahin po natin ang mga issue na ito at i-address po natin ito. At tingin ko naman po, kailangan lang natin magpakita ng mga immediate na aksyon. Para po, kasi madali po kasi magsalita talk is cheap, ika nga. So, pero pag nakita naman po ng mga partners natin sa ADB, sa JICA, na meron naman po tayong nasusolusyonan paunti-unti, magkakakumpiyansa naman po siguro sila. Meron daw po tayong mga ekstrang babayaran dahil sa mga delays na to. Ang gobyerno magbabayad ng bilyon-bilyong extra dahil sa delay. Totoo po yan. Sa kahit anong proyekto po, basta may delay, may dagdag na cost. Normal po yun. Pero kailangan pinipigilan talaga natin as Philippine government na ma-delay. Kasi halimbawa po, minsan, ito po ang classic na problema, right of way acquisition. Minsan po, naghahagilan sa presyo yan. Hindi ba po? So, minsan, ito ang presyo nung binibigyan, ito ang presyo ng gobyerno. Ang sabi ko po sa ating mga kasamahan sa gobyerno, minsan, nagtatawaran tayo ng 100,000, milyon, pero hindi natin nare-realize kapag humahaba ang proyekto at nadidelay dahil sa tagal nating pagtatawaran, lalong mapapamahal. Bilyon ang nagiging epekto sa cost. Kumpira mo sa milyon o kahit na 100 milyon na diferensya. Ito gagawin natin ngayon, Secretary. Pawawalan ka na namin. Baka ma-delay pa lalo yung mga projects na yan. Salamat po. Magbayad na naman tayo ng additional na mga billions, kumpachero. Ito bago lang, maikling na lang. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. So, ano po dahilan? May mga administrative pong naging problema Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po,
ang engineers po, highly highly coveted yan eh. Talagang in demand po yung Tama mga po yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo at hindi na ho kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Nakakaawa naman po sila. Pero ang ginawa ko po, sana bumalik sila. Ang gagaling ng mga pinapahikayat ko po sa kanilang mga kaibigan na naiwan sa DOTR na para sa bayan na po. Ina-assure po natin sila na wala pong magiging problema sa mga issue tulad ng sweldo, mga delays, etc. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng ganun. So, kaya nga po kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Kasi po yan ang pinaka-importante para po sa akin, no? Yan ang pinaka-importante po natin kailangan alagaan yung ating mga tao. Kasi bagay po ako po hindi ko naman po kayang pagganahin tong mga proyektong to na nag-iisa eh. Totoo po ba na meron pang mga natitirang mga official diyan na gusto pang mag-midnight transactions? Hindi ko naman po masasabi yun. No? Pero ano po, ang importante naman po is maayos naman po ang transition. Hinihintay na lang po natin na yung ating mga rekomenda sa ating mahal na Pangulo ma-appoint na para po talagang tuloy-tuloy na po tayo. Kasi technically po, ako po yung nag-iisa pa lang po sa DOTR. Naku, dapat pala malabas na yung papel ng mga... At tingin ko naman po, mabilis naman po. Mabilis naman po. At hinihintay na lang po natin. At umaasa po tayo. Kasi yun po ang unang-unang sinabi ng ating Pangulo, no, na kailangan po talaga is makapagpasok ng team na talagang tutulong po sa atin. Secretary Vince, maraming salamat po. At kami ang una niyong pinuntahan. Salamat po sa tiwala. Naku, maraming salamat po, Katony. Ang totoo po nun na hindi namin kayo i-congratulate, kundi we wish you good luck. Opo. Dahil sa marami kayong hahabulin ng mga proyekto. Kailangan po namin sa DOTR ang inyong mga dasal. Kasi talaga pong medyo mabigat po ang hinaharap natin. Pero pipilitin po natin. Okay. Maraming salamat po. Secretary Vince Dizon, DOTR. Thank you. This time check is brought to you by Ace at Anthony Tabernas sa 2x2 sa DZRH. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photo Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang nasabing photo contest itong February 1, hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair Altenco, layo ng mga photo contest ngayon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highways, tulay, seaports, airports at upang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari pong magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya. Yung pong conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Hanggang kailan yan? Hanggang July 31 na lang to. Kaya ano pa hinihintay nyo? Magpunta na sa www.pagcor.ph para sa detalye. Ay! Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan na Secretary Art Tugade? Subukan ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina sa fuel economy. At syempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay and Android Auto. May power tailgate
din po itong Tigo 7 Pro Hybrid. Sa halagang 1,110,000 pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka sa premium preserve warranty package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Kaya subukan natin test drive mo na ang Tigo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ang Chery dealership na malapit sa inyo. Kabilis ng oras, ang dami nating pinag-usapan. Pero marami tayong aasahan dito sa ilalim ng bagong secretary ng Department of Transportation. Marami hong mga na-frustrate, marami ang nabuwisit, marami, narinig nyo, maraming nag-resign. 400 out of 600 engineers sa DOTR. At ang dami pang naghahabol. Last minute ay may mga pinipirmahang kontrata dyan sa DOTR. Grabe. Bago nakaupo si Secretary Vince Dizon. May mga makakapal din talaga dyan eh. Hindi lang makapal, grabing kapal. Grabing kapal. Mario, ay nako, itong mga taong ito. Kaya hiyang-hiya ako nung ikinukwento sa akin na may mga malalaking international na mga kontraktor na hindi natin nababayaran. Hindi nababayaran, pinapahaba ang proseso dahil gustong kutongan. Naku, akala daw yata DPWH contractor. Mario Josep, yung mga international contractor ho yun. Naku, inang kaawawa, kahiya-hiya tayo. Ay, nako. Ay, buhay. Makalis na nga. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Life goes on long after the thrill of living is gone. Ang balitang ito ay